good evening guys. Welcome back sa ating weekly webinar. Bumalik na tayo, no? Although 10 days ago naman yung last natin, nagka-problema lang tayo sa ating ah, internet service provider. So welcome sa ating weekly webinar brought to you by Tickmill and of course our Asasi Crypto and Forex community. So para dun sa mga nakikinig ngayon, naka-live na pumaten sa ating webinar, can you type 1 kung klaro yung ating video and then kung klaro naman yung ating sounds. Kung hindi klaro, just type 3 para lang makita ko. Salamat Sir Milliard, Sir Anton, Sir Lester, yan, at marami pang iba. Yung meron pa mga tatlo yan. Okay, so yun lang. Ngayon, pag-uusapan natin yung isang indicator. Bago tayo pumunta sa ibang mga lesson natin, I just want to inform you guys, no, o to sino dito, parang karamihan ano, mga naka-attend na. Okay? Gusto ko lang i-double check, teka lang ayusin natin yung ah, pagpasok nyo dito. Ayan. I-check lang natin yung mga allow natin. Ayan, para pagpasok natin. Sa chat tayo. Okay, chat and ayun. Ang tanong ko, sino dito yung mga unang naka-attend pa lang ngayon? Meron ba? Meron bang can you type 7 kung unang naka-attend pa lang? Sir Enrico, naka-attend na po ba kayo dati o hindi pa? Nakatena. Okay, okay. So, naka-attend na. So, siguro ano tayo na yan, si Ma'am Maris, dalawa. So, don't forget guys, yung ating price action SMC webinars, isa yon sa pinakamahalaga. Okay, pinakamahalaga. Including yung may trading psychology doon, yun ay isa rin sa pinakamahalaga doon sa list natin. Nandyan yan sa Asasi Crypto and Forex Community yung list. Kung wala, comment lang kayo sa pagka-pinost natin tong video na to kahit doon sa iba. Pagkakasunod-sunurin nyo yan kasi hindi pwedeng indicator alone. I mean, kung indicator alone, medyo yung probability. Kung price action alone or SMC alone, para sa akin, kulang yun. Personal opinion ko yun. Kasi may magagaling magta-trade SMC lang sila. Pero as you all know, I'm not pure SMC trader. Okay, hindi ako price action alone. Maraming diskarte, maraming strategy, depende. Pero to be honest, I'll be honest to you, alam mo yan ng mga dumaan sa one-on-one mentorship ko. Ay a divergence trader but a different kind of, ibang klaseng divergence siya. Hindi yung mga nakikita natin sa YouTube. At the same time, combine ako ng gold batch strategy which yun ang ina-announce ko ngayon din. In between maglalagay na tayo ng gold batch kasi ubos na yung mga main indicators sa trading lessons natin. So, i-combine din natin 'yan. Pati yung mga natutunan nyo sa Smart Money, ICT, i-combine din natin 'yan. More on IFBG ako trader. Kung napanood nyo yun, isa kasi yun sa malakas, meaning inverse fair value gap. Maganda rin yun na pag-aralan nyo. And normally sa Killzone lang natin ginagawa yun. Sa New York session, London session lang natin ginagawa yun. Ngayon, dito sa pag-aaralan natin may mga indicator, malalakas ang indicator, tandaan nyo. Noon, hindi pa sumikat ang smart money way back yung mga trading noon na hindi pa rin sikat si ICT, si Michael Huddleston. May price action na. Okay? At meron ng indicator din yung iba na ginagamit na nagpapayaman sa kanila. Like MACD, favorite ko rin yan, lalo na nung nag-uumpisa ako. Pero sa ngayon, kung ako ang tatanungin sa indicator, yung Asasi order block, alam yan ng mga, especially yung mga dumadaan sa one-on-one ko, yung Asasi order block, ang lakas magbigay ng trend nun. At the same time, itong VWAP na pag-aaralan natin ngayon, isa to sa malakas, especially, tandaan nyo itong pag-aaralan natin ngayon, malakas to sa mga commodities like gold, stocks, papaliwanag ko kung bakit. Medyo mahina siya sa Forex, yung indicator na to, but still many are using this. Crypto, ginagamit din siya.
And then sa MT4, ibibigay ko rin yan. Don't forget, sana naka-join na kayo sa exclusive Teak Meal community natin. Doon ko ibibigay yan, yung MT4 indicator na BWAP. Okay, maganda yan kapag ka nagna-Nasdaq kayo, indices, US Tech 100 yan dito sa ating Teak Meal, nag-gold trading kayo. And soon, siguro magpo-focus din tayo sa gold kung paano ako nagte-trade sa gold. Pero ano lang din, more on candles. Sa gold talaga, candles ako, then a little bit of indicator. Meron din akong special indicator sa gold, pang MT4 lang. So, dapat nasa Tickmill GC na kayo, ha? Wag niyong kakaligtaan na mag-join. Sabihin niyo lang ang trading account number niyo, i-PM niyo lang sa akin, i-add ko kayo. Okay, so punta na tayo sa BWAP natin. Ano nga ba ang BWAP? Check ko lang. Check ko lang ano natin. Yan. Okay. May naka-ready ako pala dito. Oh, tama. So, pag sinabi natin BWAP guys, ito yung ating ah meaning. Ito ang meaning ng BWAP. Napasama siya. Okay. Ang BWAP talaga guys is a technical indicators. Sorry. Nakikita ba yung ating presentation? Can you type 4 kung nakikita? Na yung share screen ko nakikita ba? Can you type 4? Paki-type lang yung 4 kung okay naman. Ayan. So BWAP is a volume weighted average price. It's a technical indicator that calculates the average price of security based both in price and trading volume over the specific period. Ngayon, ito yung sinasabi. Kasi pagka nakita mo yung itsura ng BWAP, katulad lang dito siya. Okay, yung guhit na 'to. Eh, coach, parang parehas lang pala 'yan ng, yung moving average na pinag-usapan natin. Sa totoo, kung lalaliman niyo yung research, may different formula siya, okay? Kasi yung isa average ng mga candles in a specific period, pero naka-focus lang siya sa price. Average lang siya ng price. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, not only the price but the volume itself ng order. Yung dami ng order sa specific pair. Kaya mas maraming gumagamit din ito especially sa mga stocks trader, sa mga indices trader o futures trader. Pag sinabi natin futures, yun yung may mga contract. Actually, yung Tickmill futures, CFD, meron din tayong ginagamit ng mga contract, futures derivatives trading tayo. So, kung mapapansin mo, mas maganda ang BWAP dahil meron siyang kinakalculate pa na data na mas malinaw, no? So, tingnan natin, meron din tayong presentation dito. Okay, so pinag-uusapan natin dito, ayan. Ang BWAP gives equal wages, weighted, no? Mas may kinalaman sa volume and prices. So, yung average price ng stocks, ng commodities, even sa forex, kaya lang mamaya papaliwanag natin kung bakit. Pero sa simple lang, hindi natin palalawakin. Kasi more on understanding tayo sa BWAP. Yung BWAP kasi yan lang isang linya lang siya. Nakikita mo siya pagka nag-over na yung price niya o nag-underprice. But the good thing here, okay, na yung karamihan pagka yung BWAP nagsisilbi kasi siyang support and resistance lang o nagiging benchmark siya na tinatawag. Kung cheaper ba yung price na pagkabili o hindi. Tandaan nyo, volume weighted average yung pinag-uusapan natin dito. Okay? Okay, pakita ko lang sa inyo. So pinag-uusapan natin dito both ng price at trading volume. Okay? Saglit. Good night between sky and sea. All Ha? Teka lang hindi ko makita. Sorry. Participants tayo. Okay. Ayun, doon ko makikita. Okay. So, meet muna natin upon entry. Yun, so ang kagandahan nito, both
price and trading volume sa specific period doon. Kaya nga ngayon, pagka pinag-uusapan natin ng gold trading, yung liquidity niya, andyan. Gold is highly liquid market with large institutional players who often use VWAP to benchmark para lang makita nila yung trade nila. Kasi may volume kang tinitignan both ng price na average niya. Kaya nga volume weighted average price eh. Sa crypto rin, ganun. Reliable din siya compare sa forex. Ang tanong, bakit sa forex hindi siya ganun pero ginagamit pa rin siya ng iba? Una, kasi walang central exchange ang forex. Okay? Ngayon, ang volume data provided by forex broker, may tinatawag na tick volume na kung saan hindi nagre-reflect ng talagang buying and selling sa entire market. Pero, ayan, pero may solusyon dyan. Kasi hindi naman talaga perfect yun eh. Okay? So, yung session-based ng market, like daily opening, closing, tumutulong ngayon yung VWAP. Okay? So, halimbawa, pagka nag-reset na yung market opening from London, tsaka New York, yung VWAP individual trading session, tumutulong yon para ma-overcome yung issue. Pati yung fragmentation ng market. Pag sinabi natin fragmentation, parang yung pagkakapare-parehas ng galaw. Okay? So, makikita mo yan na yung VWAP, okay, tumutulong yan para ma-access mo kung paano gumagalaw yung mga institutional, yung mga malalaking mga kumpanya, malalaking mga broker. Okay? Yan o, yung institutional order execution. Lalo na sa stocks tsaka sa futures. Kaya mas maraming gumagamit ng VWAP pagka nag-US Tech 100 ka. Ako, dati ginagamit ko VWAP. Ngayon, pagka nasa mobile, paborito ko ang VWAP. Pagka nasa mobile ako. Okay? Kasi may VWAP doon, ano rin siya. Nagsisilbi siyang parang support and resistance, which i-discuss natin mamaya. Okay. So, ayan, buy below VWAP, nakikita natin yung gold filling. Then, nagiging benchmark siya para mag-enter and exit ka ng trade. Okay? Kasi, ayan nga, combination siya ng price and volume. Kaya, more on average price, nakikita mo, bullish tayo ngayon. Kaya, nagiging cumulative siya in nature. Kasi, yung ibang indicator, periodic lang. Ibig sabihin, yung time lang, yung hinaba, na, o ilang candles lang. O kaya, naka-ano lang sila sa price, hindi nakalagay sa volume, or kaya volume lang sila. Pero yung VWAP, yan yun. So, katulad nito, data, okay, display data of the entire candles as the day progress. Hindi siya basta-basta kulang-kulang, no? Na ito lang certain period like moving average. Pagka sinabi mong 14 lang, 14 candles lang. Moving average 50, 50 lang. Ngayon maraming nagsasabi like a magnet ang VWAP kasi nakikita mo yan, pinuuntugan, yun nga, nagsisilbi siyang to identify, nag-a-act siya as a support and resistance, which is totoo naman. Ngayon, ito naman, na-identify natin yung trend. Halimbawa, yan, bullish yung trend, short-term yung trend. Short-term trend ang tinitingnan natin, ha? O yan. Pansinin nyo rin, lumipat kayo ng iba't ibang time frame, ang VWAP, nababago rin. Kasi nga, yung average niya. So, for bullish trending, makikita mo, ang price, lumalampas. At inuuntugan yan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nagiging support and resistance siya. Ngayon, dito sa ating trading view, guys, dito sa ating trading view, kung makikita nyo, pagka pinuntahan nyo yung VWAP, punta na tayo sa gold siguro. May nakaharang, sorry. Gold, hanap tayong gold. Kaya lang walang market ngayon. Yan. Ito yung VWAP natin. Pagka tinype nyo yung VWAP, makakakita kayo ng volume weighted average. Meron ding anchored VWAP pero
Meron ding auto anchored. Hindi ko ginagamit 'to, pero mas okay sa akin 'tong VWAP na session na 'to, okey? Pagka nilabas niyo 'yan, halimbawa ito ang gold, okey? Punta tayo sa 4 hours ng yung color blue, siguro baguhin natin ang kulay. Gawin nating yellow para kitang-kita. Lakihan ko na rin yung ano niya, 'yan, yung guhit. Ayan ang VWAP natin. Nakikita niyo yung yellow na 'yan? Ayan ang VWAP. Yan yung represent na linya na yan na nagiging price. Pero parang makikita niyo yan sa gold, no? Parang ang hirap i-trade like sa gold na ganyan. Tingnan natin kasi nga, halos nakadikit lang siya. So, ito yung VWAP session. Hanapin natin yung ano, crypto. Alam ko nakukuha rin to sa crypto. Ginagamit din to sa crypto. Check ko lang, palitan natin. Punta tayo sa default niyan. So, ita-type mo lang, VWAP, yan, volume weighted average. Ang lalabas niyang ganito. Meron siyang higher and lower band na tinatawag. Sa euro, meron din yan. Ayan, pagka nakita nyo. Nakikita nyo ba yung ating VWAP? Ayan, papansinin nyo sa euro, hindi siya lumalabas. Tsaka GPU, wala pating market ngayon. Sa opening lang. Okay, so punta tayo ng gold talaga. Mas gusto ko yung gold. Yan. Dito tayo sa 15 minutes. Ito yung VWAP natin. Nakita niyo yung color blue? Nakikita? So, ito yung representation ng volume and price. Ngayon, yung iba, nagdadagdag sila ng volume talaga kasi mas nakikita nila yung peak, yung volume yung volume natin na ganito. Mapapansin mo, yung mga malalaki ang volume, yun yung galaw ng VWAP. Pero anong kapansin-pansin, ang gawin ko, tanggalin ko ngayon guys, magano tayo, upper band tsaka lower band. 15 minutes tayo. Maganda siya sa mga lower time frame din. Kasi tingnan nyo dito sa ating higher time frame, halos dikit-dikit lang yung price niya. Ayan o. Pero mapapansin nyo kung nasa taas ba siya o nasa baba. Mas kitang-kita mo ngayon ang useful ng VWAP sa mga lower time frame when we are talking about gold. Okay? Kahit sa, yun, hanap tayo ng US 100 para mas maganda. O yun. Okay. Dito muna tayo. Tanggalin na natin muna yung volume. Gusto ko lang pakita sa inyo na pagka mataas ang volume, makikita mo yung galaw ng VWAP. Kasi tandaan nyo, meron tayong tatlo pala akong nakaligtaan. Okay. Meron tayo dito, bullish trend to. Nasaan ang VWAP? Nagsisilbi siyang support. Okay. Meron tayong, pagka nasa ibabaw ang VWAP, sisilbi siyang resistance. Na-identified natin na mag-short tayo sa ganito. Ngayon, kapag ka naman raging yung session, masyadong masalimuot ang VWAP. Traffic ba? Nasa gitna siya. Laging sinasagasaan. Pero meron akong normally na diskarte na ituturo sa inyo ngayon, dito sa VWAP. Pwedeng i-combine natin yan dun sa mga naaral natin noon. Okay? So una, trend confirmation. Pwede siyang magbigay ng trend. Yung gaya na sinabi ko. So halimbawa, bigyan ko lang kayo halimbawa dito. Okay, itong trend na to, makikita nyo, bullish siya. So every time na halimbawa, samahan natin ng MACD. Yung basic natin, yung favorite natin ng MACD. Okay, halimbawa, dito yan, bullish yan. So every time na magkakaroon tayo na halimbawa, ito bullish na, no? So nag-breakout na. Hindi ka pa nagte-trade, naglo-long 15 minutes US 100 tayo. Okay. Pagka nakita mo nag-green na naman at umangat pa to, nag-cross na naman yung ating MACD, diyan ka maglo-long, right? Long ka rin diyan. Hangga't hindi yan bumabagsak, magpapalit ng trend, hindi ka mag
Pwede ka mag-TP o pwede mong itaas yung gain mo, yung stop loss mo sa gain na. O ngayon, pagka nakita mong in lower time frame, halimbawa 15 yung pinagbasihan mo, pinakamaganda sa lower time frame ka mag-TP o kung ano yung recent high mo, recent low, papasok na diyan yung basic market structure. Kung sa lower time frame nakita mo babagsak na yung VWAP natin, no? Although yan, hindi pa rin natin nakikita or masyadong mataas na sa ating MACD. Ito yung isang tandaan yung basihan natin last time. Malakas talaga MACD. Combination yan. Pero you cannot trade alone yung VWAP lang. Meron namang nagte-trade every breakout. Paano yun? Tinetrade niya halimbawa, 15 minutes, no? Okay, eto. Binasag dito. Ito, ang ganda nga nito eh. Mamaya, combination yan. So, yung red candle na to, nagpahiwatig na possible baka nga tayong magkaroon ng bearish trend. Pero wala pang confirmation. Yung pullback niya, ano yung pullback niya na tinatawag? Ito, okay, inuntugan niya ang ating VWAP. Okay? Pagkauntog na sa ating VWAP, nagkaroon tayo ng pin bar na bearish. Ito tong pin bar na to. Kaya kung inaral nyo rin yung mga candle, maganda yan. Ngayon, regardless of this, sa smart money, anong nakita nyo dito sa 15 minutes na to? Bukod sa binigay na signal ni VWAP, can you type? Ano yung nakita nyo? Na inuntugan niya kapag pinag-uusapan natin ng price action o smart money. May nakakaalala. Ang inuntugan niya dito ay yung ating fair value gap. Yan. Tama, no? Tama si Sir Maynard. Pansin niyo, ni-respect niya ang fair value gap, then tuluyan na siyang bumaba. So, kung ako naman ay magtitipi kung saan, dito lang ako sa recent, isa sa mga low. Pwede, ito masyadong maliit to eh. Okay. Pwede ako dito. Which sapol? O kaya, magtitipi ako dahil nag-cross na si BWAP dito. Right? Or, dahil gumawa ako ng trend line, yan din. So, nagsisilbi, magandang point of interest mo ang BWAP. Sa totoo, yun ang ginagamit ng iba. Yung breakout, pagka nagbe-break na sila, tulad nito may changes ba dito? Yes, may changes dito. Ito inuntugan. So, pullback strategy. Kada untog niya, mukhang umuntog So, confirmation yan. Pero ako, katulad nito, kung ako naman ay MACD trader, tutulong ang VWAP sa akin, saan ako mag-e-entry. Okay? May divergence din ng MACD dito para makita rin ng iba kung ano yung sinasabi ko. Ito yung traditional divergence natin. Okay? Ang VWAP dito ako mag-e-entry. Yung pag-exit na to o yung una sa trend line, tumama sa trend line ko eh. Okay, somewhere here, mag-e-entry na ako. Okay, nakuha niyo yung point ko. May FBG pero makikita mo hindi nirespeto. Pero yung IFBG ang nirespeto niyan. Yung FBG hindi. Paano nagkaroon ng IFBG or hidden? Actually, dito sa nakikita ko, hidden order block. Yung gitna ng dalawang FBG na tinatawag. Matututunan niyo yan sa GB. Ito, ang nakita ko dito sa 15 minutes, dito siya umuntog eh. Actually, ito yung IFBG rin ng liquidity void ng area na to. Pero dito malinaw yung pagkauntog niya. IFBG, ang tawag actually dito is hipo sa golden ba. Ayun no, nagkaroon siya. Pero balik tayo sa VWAP, makikita nyo puro raging na siya dito, di ba? May divergence tayo dito. Iniisip ko magbubulish yan. Ito pa, dahil gumawa ako ng trend line, yung trend line ko, yung kasama to, ayan, inuuntugan niya na tong area na to. Lumampas lang siya dito. Nag-liquidity lang siya dito sa area na to. Actually, hindi yan liquidity kung horizontal.
Pero kung trend line, possible liquidity siya. Pero my point is with the help of VWAP, nakita mo, uy, nag-bullish na dito. Kahit eto lang eh. Dito niya nirespeto ang FBG. Okay? Ayan na naman. Sana yan na US 100. So you have to observe kung paano gumagana ang BWAP pero laging support and resistance breakout, ganyan siya gumagana. Kahit pumunta ka sa crypto. Okay? Ganyan ang BWAP. Kahit pumunta tayo sa gold. Sige, subukan natin ang gold. Ayan, makikita nyo yung BWAP natin. O yung breakout. Yung breakout dito. Ngayon, gusto mo mag-MACD. Yung pagpapalit ng change of color ng MACD. O, nag-breakout dito. Mapapansin mo, eto na lang eh. Inuuntugan niya tong ating BWAP dito. Okay? Ngayon, kung tutuusin, inuntugan not really. Itong FBG na to dito ang untog. Para siyang inverse eh. Pero kasi ito ang FBG natin eh. Kaya hindi mo makonsider yung FBG. Iba yung naging galaw niya sa gold dito. But with the other strategy, ang laking confirmation. Ito naman, pullback. Okay. Isang example ng pullback lang. Nag-breakout na dito. Right? Breakout na. Hintayin mo ngayon mag-pullback. So, itong pullback na to, pwede mong kinuha. Kasi umuntog uli eh. Or ito, umuntog siya uli. Makikita mo yan, magre-react. Siguro dito sa pangalawang candle, with the help of our, ngayon pwede ka ring lumipat sa ibang time frame para i-check mo siya. Ngayon, pagdating dito, FBG na naman. Ito, nirespect niya na yung FBG. Pero kita mo, hindi yan matagal. TTP ka, dito pa rin, itong area na to. Kasi, pagka nag-raging na, alanganin na yan, ng mahaba, pansin mo dito, ilang candle lang ang sumalo. Dalawa lang, ito halos malapit. Ito, pinitik ng isang week, isang buntot. Yan, no? Isang buntot. Pagdating dito, ayan, raging na yan. So, nagdi-decide na ang market, bababa ba ako? O ngayon, pagbalik dito, ano na nangyari? Untog? Yes. Hidden, tapos sa ano pa siya? FBG pa siya. Yung order block niya, consider kong order block to sa 15 minutes. Tinira pa niya. So, malaking combination ang pwede niyong gawin, guys. I mean, confirmation, confluences sa strategy sa BWAP. Nagsisilbi rin siya. Pwede mo ba samahan ng SMA? Pwede. Ng moving averages, it's up to you. Kaya lang, magdadagdag ng linya yon. Dapat ibang kulay ang gagawin mo. Okay? Now, may tanong kayo dito sa BWAP natin. Bago tayo pumunta, doon sa BWAP, papakita ko sa inyo kasi yung BWAP ng MT4. May tanong, kung klaro sa inyo ang BWAP, so una, pwedeng mag-pullback path sa pullback strategy. Tandaan nyo, it's acts as a support and resistance. Yun na lang yung pinaka-main na isipin nyo. Recap lang tayo. Pwede siyang pullback. Pagka nag-pullback na siya sa BWAP at nakita mo, bullish naman ang trend talaga, especially in higher time frame, maglo-long ka. Or magsho-short ka. Sa higher time frame, short siya. Nag-bounce siya doon ka. Or breakout. Every breakout, tingnan mo maigi yung candle, kuha ka ng confirmation kung talagang tataas o talagang babagsak na after breakout. So, klaro ba? Kung klaro, can you type 7? Kung hindi naman, yung tanong, yung gustong liwanagin, sabihan niyo ako. Can you type 7 kung klaro? Okay. BWAP natin is acting as a support and resistance. Nagbibigay ito ng trend sa atin. So, isa lang ang naging malinaw. Tama ba ako? May malabo dun sa iba? Okay, dalawa. Mostly sana ng attendee natin. So, dalawa. Kung mahirap ang BWAP sa inyo, pwede nyong i-backtest siya. Tignan nyo how the price action react in BWAP. Pero yun nga, pwede siyang trend confirmation, pwede siyang support and resistance, pwede siyang breakout trading, okay?
Sa intraday, magandang gamitin siya sa 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Okay? Sa intraday trading. Scalping, it's up to you kung gamitin nyo sa 1 minute and 2 minutes. 1 minute or 5 minutes. Okay? So, wala bang tanong? Lilipat na tayo dun sa papakita ko lang sa inyo. So, sa ating i-share, ang gawin ko guys, make sure lang naka-join kayo dito sa ating Tickmill na community para etong, teka lang, picture natin na to, i-share ko ngayon tong shinare ko na biwak. Okay? Yung pinaka, ano lang, mga importante. Ah, okay. Wala. Sorry, sorry. Ayan. Share natin to. Ngayon, yung MT4, isi-share ko rin sa inyo na pang-indicator ng MT4. Okay. Saan ko siya? All files. Ito pala. So, ang gagawin lang natin dyan, kuhanin ko tong MT4 na to. Okay. Yung MT4 natin, so, halimbawa, nakabukas na kayo sa Tickmill nyo. Okay, sa Tickmill natin. Ayan, dito sample natin yung Tickmill na to. Ah, make sure lang na punta kayo sa open data folder paano i-install yan. So pagbukas nyo yan, makikita nyo to. Okay. Punta kayo sa MQL4 and then indicator. Yung binigay kong EX4 na yon, dapat idadrag nyo siya sa indicator. Okay? Now, pagpunta nyo ngayon dito, refresh nyo lang yung indicator. Meron tayong VWAP na makikita. New VWAP yata ang nakalagay doon. Ayun, VWAP nyo. Okay. I-drag nyo lang siya dito. Oh, bakit ayaw? Hindi ko na okay. Naghang, ayun, ito yung VWAP niya. Saglit mag-delete tayo ng, ayun, nakikita nyo yung linyang dilaw. Yan yung VWAP niya. Okay, yan yung VWAP niya. So makikita mo yan. Kaya kung dalawa-dalawa indicator mo, ito yung Asasi hybrid natin. By the way, ano lang tayo sa Asasi hybrid, hindi ko siya na-close agad dahil nga nung nawalan ako ng internet, naiwan ko siyang bukas. So, hindi pwede kasi yung hybrid natin bukas talaga lang matagal. Okay, so yan. Liliit ang ano niyan, I mean the drawdown. Lumaki man ng equity. So gagawa tayo ng panibagong monitoring account sa hybrid natin. Pero so far ako dahil kabisado ko na siya, okay siya. Kung dadagdagan pa natin ng BWAP katulad niyan, ayan oh. Umuuntog lang sa BWAP, umuuntog. And then kung mapapansin niyo dito, okay, ah combination nito, yung pag-untog, then yung Asasi hybrid indicator natin nag-pump, tumaas. Ang gold, makikita mo tumaas din. Ngayon, mapapansin nyo rin dito, ayan, nagre-raging na tayo. Nagre-raging. Tingnan mo yung bagsak na to. Tulad nito, sa BWAP natin, kinlose, dito na siya sa ilalim. Okay? Nag-bounce siya ng kaunti, lumampas, parang liquidity, pero sa Asasi hybrid natin, doon siya nag-start na umuntog, bagsak uli siya. And then BWAP natin, nandito pa siya bago siya nauna yung Asasi hybrid indicator natin. So combination, kaya sabi ko nga, ngayon, maganda rin ang BWAP na meron kayo sa MT4 kung nagte-trade kayo directly sa Tickmill, gold, indices, pwede to. Okay? So, yun yung kagandahan ng BWAP natin. So, shinare ko na yan. Coach, saan nyo pinadala? Sa Tickmill, sa Sian po. Kasi exclusive tayo para sa Tickmill. So, dito ko pinadala yan. BWAP, i-drag nyo lang.
Okay, ngayon panoorin niyo lang yung recording na 'to, yung mga late na dumating puwede kayong manood ulit. Okay, then standby lang kayo. Ngayon, guys magtuturo rin tayo ng gold batch and then introduce ko na rin sa inyo, soon i-aano natin yung isang manual trader na puwede nating i-copy trade. Papakilala ko na rin sa inyo si, Miss Tech. Hanapin ko lang yung kanyang ano, soon ipapakilala ko sa inyo siya, isa sa mga tickmill natin na actually kasama siya sa team natin. Nakasama rin siya sa Asasi FB group, nagshe-share siya minsan ng mga tutorial niya. Ipapakita ko sa inyo puwede natin siyang i-trade 'no, i-copy trades siya sa Tickmill. Okay, so make sure lang na meron kayong Tickmill. Ngayon, recommended ko rin ba 'yan, at least observe niyo muna siya. Hindi kasi ako nagsasabi, pero personally kasi ino-observe ko siya, mahusay siya sa risk management. Okay, ako naman, hindi ko talaga magawang mag-focus ng daily trade kasi kung magpapa-copy trade ako dapat daily may trade ka. Yun ang mas maganda. Sila nagagawa niya. Due to my responsibilities, napakarami. Medyo mahirap, no? Sa mga estudyante, sa mga community, sa mga sponsors natin, ang mga content natin na ginagawa, and then meron pa tayong weekly webinar na ganito. Medyo mahirap. Okay? Pero why not? Baka soon, yung hybrid nga sana 'no, kung gumanda-ganda, naiwanan lang natin at naubusan tayo. Pero ano tayo, balik tayo sa pinaka-summary ng lesson. Ito yung ating VWAP, okay? So, personally sa mga newbie maganda siya. Personally, sa mga newbie okay siya. Acting as a support and resistance, then combination ng price and volume siya. Kaya maganda. So, don't forget na isama niyo rin siya sa mga favorite indicator niyo. Ngayon halos ubos na tayo ng mga main indicator. Siguro, maglalabas na lang ako ng mga iba pang mga indicator sa mga susunod na lesson na mga kakaiba. Pero, uy, okay pala yung indicator na yun. Mga favorite ko rin yan ng mga kasi marami ako talagang inaral ng indicator 2021. Gusto ko kasing maging madali para sa newbie yung ibang pagte-trade, okey? Pero hindi puwedeng pure indicator, hindi rin, para sa'kin, hindi it's both, it's up to you kung saan ka, magaling, komportable. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo guys, sa mga newbie na nag-aaral 'no. Ang ang mahalaga na mina-master niyo, okey, unang-una dito tayo sa basic, kaya nga tayo ASASI. We are focused on a foundation na maging matatag yung basic niyo. So, yung basic market structure sa price action mahalaga yon. And then, para sa akin, pag bali-baliktarin mo man ang tinuturo nila Michael Huddleston ng ICT, babagsak pa rin yan sa market structure shift. Andun lang. Yung chalk sa smart money concept, hindi tumatawag ng chalk si ICT. Okay? Pero, pagka yan sinamahan mo kahit isa o one or two indicator na paborito mo, malakas yan. Believe me, marami na akong kilalang lumakas dahil diyan. Or wala kang indicator, price action lang, pero dapat mechanical 'no, yung iyong pagte-trade. Ibig sabihin hindi ka mag-e-entry kapagka wala yun, wala yung current yun. Yung risk management dapat laging nandun. Kung 0.01 lang lagi ang trade mo, sa gold 0.02 lang, ganun lang, $5, $10 each, ganun lang. Pero dapat equivalent yun sa 1 to 3% ng iyong total capital. Okay, panoorin niyo yung Trading Psychology. I hope naging malinaw yun, standby lang tayo dahil papasok tayo mamaya. Meron pa tayong next tutorial dito. Okay, so maliwanag, gusto ko may mga tanong pa kayo. About forex, about sa mga previous lesson, eto na. Kasi, baka mag-gold gold batch na tayo, bumalik tayo sa isa pang strategy. Yung mga strategy na rin na mga gusto niyong pagsama-samahin. So, gagawin na natin uli yun. Indicator, sisingit-singit tayo ng indicator additional. Okay? May tanong? Kung wala, klaro sa inyo, type 8 kayo. Pero kung may tanong kayo, kahit smart money yan, o trading psychology yan, yan.
Magkakaroon din tayo ng mga interviewin pang mga ibang coaches na tutulong sa atin. And then, standby lang kayo. Meron tayong mahusay na coaches sa fundamentals. Darating siya sooner this coming days. Inaantay na lang yung formalities na ma-introduce. I-interviewin ko muna siya. Pagdating sa fundamentals, bawa ko sa kanya. Kasi bihira ang fundamentalist na coach. Okay? Bihira ako makakita ng malakas sa fundamentals na coach. Pero meron tayong Pinoy na malakas doon. Kung magbigay sila ng signal, malupit din pagka webinar siya. Okay? So, klaro ba sa atin lahat, guys? Can you type 8 kung klaro? Please stand by dahil meron pa tayong lesson soon. Okay, so gusto ko lang makita. So don't forget, register lang kayo sa Tickmill para doon sa ating GC. And then, of course, ang webinar na to, naging continuous tayo ng webinar because of Tickmill. Lihitin mo ang withdrawal. Kailangan lang magbasa ng terms and condition. Ikaklaro rin natin yan, no? Kasi meron tayong mga ugong-ugong na balita nitong mga nakaraan about hindi daw na withdraw yung bonus na $30 kapag ka nanalo ka. Meron naman terms and condition. Kung nagbabasa po tayo ng terms and condition, magiging maliwanag yon and kinaklaro ko natin yan. So right now, halos lahat ay nag-8 no sa ating webinar. So thank you again. Please stand by. Mag-ano lang tayo, may diskusyonan pa tayo later on. Okay, so good night. Thank you for our lesson 7 na ito, lesson 7 ng trading indicators. Halos yung major indicator na mahalaga para sa isang nagsisimula sa trading na talakay na natin, na discuss na natin. So I think we will go for another twist of modules naman. So yung GB, babalikan natin yon. Maraming nag-aabang ng gold batch level. So introduce ko na rin sa inyo bago tayo magtapos. What is GV, gold batch level? Kung matatandaan nyo, nilabas natin yan, sabi nila, yun daw yung hidden secret ni ICT. Kasi hindi niya yan tinuturo. But, yung mismong author ng PDF na yon, ayaw na nga niyang ma-involve kay ICT dahil parang ginagawan sila ng conflict ng public. To be honest, ang gold batch is under sa power of 3. Okay? Power of 3 ng mathematical equation. May algorithm po ang price and action ng market. May algorithm yan. With the power of 3, nakikita yan. Ngayon, on each range, pwede kang mag-trade on each range. Isa sa mahusay sa mga ranging na nakita ko, si Trader Sis. Okay? Kaibigan ko rin yun, si Trader Sis. Hindi siya nagpapakilala ng mukha. Maganda rin ang strategy niya. Meron siyang power of lines na tinatawag. Para rin siyang gold latch level, pero definitely magkaiba siya. So mayroon din siyang mga level na support and resistance. Pagka nabasag niya yun, doon siya. So yun ang mga susunod nating i-discuss. Pwede siguro paunlakan natin I'm not sure kung magtuturo si Trader Sis, pero ipapakita natin lang siguro kung paano siya. And then, ano yan, medyo mahirap siyang, hindi mo siya makikilala talaga personally for security and protection niya. Hindi ko rin siya kilala personally, kundi through internet lang dahil nakita ko mabait siyang tao. Okay? Na-PM ko na siya.